So syempre guys, dito na natin bubuksan dito yung tablet na nabili natin dito. Ito yung Aldo Cube iPlay 50 Mini Pro. Ipapakita na natin dito for the first time ang laman ng kanyang box. At malalaman natin dito kung ano nga ba dito yung mga kasama dito sa box niya. But before that guys ay meron nga pala ditong free na dalawang case itong nakuha natin dito. Isang leather case at isa rin dito na silicone case na mas prefer ko dito yung silicone case dahil sa pwede mo ditong ibato ng ibato dito yung tablet mo nang hindi nasisira. Dahil sa ina-absorb na itong silicone ang pressure. Tignan mo naman kung gaano kalambot yan silicone case na yan. Syempre guys, let's proceed na dito sa tablet itself. Napakasimple lang dito ng kanyang packaging dito, all white. Wala na masyadong details masyado. At kapag tinanggal mo itong cover na ito, eto na yung pinaka-box niya actually dito guys. Na makikita na rin natin dito yung pinaka-tablet dito, itong Aldo Cube iPlay 50 Mini Pro. Na kita nyo naman medyo extended pa dito yung plastic niya. Ayan guys, napakaliit lang nito. Mamaya sasabihin natin kung anong size niya. Syempre, check na rin natin dito yung mga accessories niya dito. Na syempre, dito sa accessories niya, meron siya ditong charger na kaya niyang sumuport ng 2 amp. At ito nga palang charger niya dito guys ay fast charging. Hanggang 18 watts nga pala itong charger niya dito at ipapakita ko na rin dito yung kanyang details para sa mga gustong ma-check. Dito nga pala sa cord niya dito, naka-plastic na rin dito pati yung kanyang SIM card ejector. At ito lang yung makikita natin dito sa kanyang packaging. Actually guys, may mga variant nito pag bibili ka nito. May mga iba dito na variant na merong keyboard. Meron din ditong stylus at meron din ditong iba-ibang case kapag bumili ka dito. Depende na rin sa iyo kung ano yung bibili mo dito. Syempre guys, dahil sa medyo malinis ako ditong mag-ayos ng mga ganitong gadget. Gusto ko kasi ma-preserve ko dito. Ayan, inaayos ko pa talaga. At syempre kung makapansin nyo dito, meron din siya ditong manual na walang katapusan dito ang pagbabasa na hindi naman na natin kailangan dahil sa alam na natin dito mag-operate ng mga tablet. At common lang naman dito yung mga function na itong tablet na ito. Alam na rin natin yan guys. Actually guys, mukha lang plastic dito yung kanyang case, yung kanyang build, pero hindi. Isa itong type ng metal which is aluminum metal. Na actually napakaganda ng kanyang shape dito guys ha. Kahit wala siyang flash dito, okay pa rin dito lahat ng mga designs niya. At ito na nga, meron pa rin plastic dito sa taas na pwede natin itong ipil. Mabuti pa ipil na rin natin dito para makita natin dito yung ganitong tablet. Para mas maganda yung viewing niya dito. At syempre guys, pag napil natin ito, makikita natin dito yung mga reflection. Ito na nga, kitang kita na natin pati yung kisame nag-reflect. After few minutes ay naiboot ko na rin dito yung tablet at ito na yung kanyang first look dito guys. Ayan, pwede mong i-max dito yung brightness niya dito, yung nits niya. At visible pa rin dito kahit low light. Actually, kahit na brightest light dito yung nasa labas ka, nagta-tablet ka, kita mo pa rin dito yung display niya. Maganda rin dito yung kulay dito ng kanyang display dahil sa 8.4 inches display siya dito. At running na pala ito guys ng Android 13. Ito na yung kanyang design dito sa settings. Medyo nag-iba na rin, hindi siya yung parang standard guys. At ito makikita nyo dito na meron siya ditong internal storage na 256 gig. Ito kasi guys yung mga model niya, pinataas talaga nila yung internal storage dito at meron ditong memory expansion na pwede tayo ditong mag-set at pwede natin ditong i-reset dito yung phone para mag-apply dito yung virtual RAM na sinasabi niya. So meron itong 8GB physical RAM plus virtual RAM dito na 8GB. So ang total na rin nun is 16GB in total. Pero yung 8GB doon is virtual RAM. Kaya naman pwede mong iset yan, pwedeng 4GB, 2GB, 6GB or pwede mong i-max dito ng 8GB para maging 16GB in total. Hindi na natin ikakat dito para mapansin nyo dito kung gaano kabilis dito yung boot niya dito. Para makita nyo na rin. Para may idea kayo kung gaano kabilis dito yung processor nito. Yan. Kasi itong unit na ito ay meron ditong MediaTek Helio G99 octa-core. Mabilis-bilis na rin yung ganito mga processor. Ayan guys, na-apply na natin dito yung memory expansion niya. So in-apply ko lang dito is 6GB pero pwede mong i-apply dito yung 8GB. At pwede mo rin i-turn off dito yung memory expansion. So pagkabili mo dito guys ay pwede mo ditong i-system update which is hindi na natin gagawin ngayon. At ito pa rin, makikita nyo pa rin dito yung Android 13 niya dito guys na parang orasan talaga. Ayan, ito yung kanyang Android 13 version na orasan lang talaga na pwede mong ikot-ikutin dito. Tapos yun lang, hanggang sa magsawa ka dito, ikot-ikutin mo, paikot-ikot lang. At in fairness naman, nasubukan ko siya dito sa outdoor at makikita nyo dito na napakaganda pa rin kanyang display dito. Nakikita pa rin natin dito yung display dahil sa medyo malakas din dito yung kanyang brightness.
At nga pala dito sa top niya, nandito natin matatagpuan yung kanyang USB slot for charging. At dito naman sa left side niya yung 3.5mm jack. At may mic hold na rin dito at nandito na rin dito yung SIM cards tray niya dito na dual SIM ito na 4G LTE na rin. At dito naman sa right side niya dito yung kanyang power button at yung kanyang volume rack. Syempre doon sa bottom niya naman guys, yung makikita lang talaga natin dito yung kanyang speaker. Na isa na lang dito yung kanyang speaker guys. At mabuti pa guys, i-full specs na natin dito. So itong model na to, iPlay 50 Mini Pro. So ito yung successor dito ng iPlay 50 nila. Nabanggit ko kanina na meron itong dalawang SIM card tray na 4G LTE na rin. Meron ditong resolution nga pala guys na 1920 by 1200 FHD. So nga pala, ito nga palang unit na ito ay 8GB RAM at meron ditong internal storage na 256GB. So marami-rami dito yung pwede mong install ng mga application at pwede mong lagyan dito na maraming movies. Bagay na bagay nga ito sa mga bata guys. At nga pala sa battery naman nito ay meron itong 5000 mAh na sinubukan ko siya ditong i-drain at i-charge na rin. Bali, nag-start ako dito ng 530 plus at napansin nyo naman dito na almost ma-drain na talaga dito yung battery niya. At after 2 hours mahigit, mapapansin nyo dito na almost mag-full bars na rin siya dito guys. Gamit yung original charger niya. Na yung ibang tablet dito usually it takes around almost 3 hours bago ma-full charge. Pero ito dahil sa 500 mAh lang ito ay umaabot lang ito ng mga almost 2 hours mahigit. Sa main camera niya naman dito ay may front facing ito na 5 megapixel. Pero syempre guys, hindi masyadong kagandahan dito yung mga camera nito, pero pwede na rin. At meron itong rear camera dito na 13 megapixel. At nga pala guys, meron tayo ditong kinuhang shots na ito, yung kanyang shots kapag nagpicture ka gamit dito yung rear camera niya. Ito, kayo nang humusga guys. At syempre guys, naisipan ko na rin dito mag-record na rin para maipakita ko sa inyo dito kung okay ba yung quality ng audio gamit itong tablet na ganito or okay din ba yung quality dito ng kanyang camera. So para sa akin parang medyo okay na. So ayun nga guys, ito yung kuha niya ng main camera. Kayo na mag-decide kung okay yung kuha niya. Bali kuha lang ito sa backyard. Okay din siguro pero mas better pa yung mga smartphone natin. So kayo na lang din humusga. Of course guys, kung merong rear camera, may front camera din at syempre ipakita na rin natin dito yung kanyang kuha. I-play na rin natin yan. At sa front camera naman niya, ito yung kuha. Medyo maingay lang sa labas pero okay naman. Buo naman yung mukha ko dito. Pero hindi siya ganun kalinaw pero okay lang pag medyo tapatan mo dito ng ilaw. Ayun, kitang-kita yung mga details dito sa background ko. Pero okay na siya for tablet na camera. Pero syempre, mas better pa rin yung mga smartphones natin dito. Pero considering na tablet ito at okay na rin yung performance, pang games na rin, pwede rin pang games pero hindi masyadong high-end games. Okay na rin sa budget natin dito. Actually, nasa 6 plus lang pala to pag nag-sale. Tungkol nga pala dito sa kanyang speaker, syempre basag ba siya or okay na rin pa dito yung speaker na itong tablet na ito? Eto nga yung kanyang sample dito ng speaker na kinuha na natin dito. Bali sa larong Genshin Impact na to. Kayo nang humusga guys kung okay ba sa inyo. Pero sa akin, okay na rin siya dito. Pang standard talaga. Eto nga, i-play natin yan. So syempre guys, sinubukan ko na rin siya dito sa mga games. At alam ko naman na marami sa atin dito ang gusto dito maglaro dito ng Mobile Legends. Sinetup ko to ng pinakamataas dito na resolution dito sa Mobile Legends para matesting natin dito na mas okay. Ngayon, habang nilalaro ko ito, mapapansin nyo naman guys na smooth talaga dito yung Mobile Legends. At masasabi ko dito na playable talaga dito yung Mobile Legends. Pwede ka na dito makapagparank hanggang sa taas-taasan mo pa dito yung pagrarank mo. Huwag ka na matulog, ituloy-tuloy mo na dito yung pagrarank mo. Kaya naman, sinubukan pa natin dito yung iba pang usong laro kagaya na lamang nitong Roblox. Ngayon dito naman sa Roblox, alam ko ibang mga cellphone, tablet, minsan naglalag na talaga sa Roblox. Pero ito naman kahit papaano guys, kayang-kaya naman niya dito makipaglaban dito sa Roblox. Kayang-kaya niyang laruin dito yung Roblox sa madaling salita. At ayun nga, nilalaro natin dito yung Bari. At mapapansin nyo naman na function na naman dito yung mga buttons niya. At medyo mapapansin nyo na hindi masyado ako ditong kagalingan maglaro dito sa tablet. So syempre guys, alam ko iniisip nyo yung pinakamabigat talagang game dito, itong Genshin Impact, isa sa mga mabibigat na laro talaga ito, na yung ibang mga phone talaga dito ay nag-overheat. Tapos hindi talaga nila kayang i-play dito, minsan unfortunately, ayun, nag-exit yung laro.
kasi nga hindi nila kayang i-run. Ngayon naman dito naman sa Genshin Impact, kung mapapansin ninyo, kayang-kaya niya ditong i-run. Ang problema, nasa low setting tayo dito guys, at meron na siya ditong frame drops kasi naman hindi naman masyadong kamahalan nitong tablet. Understood guys, nasa budget friendly lang talaga itong tablet na ito. Good news pa rin sa atin kasi makikita natin dito na nagra-run pa rin yung Genshin Impact, na which is yung karamihan ng mga tablet sa ganitong price range, medyo naglalag na talaga dito yung Genshin Impact. Pero dito naman guys, nakikita nyo naman, nagre-respond lahat ng buttons dito, may konting delay lang, at hindi lang na-max dito yung resolution niya, tapos yung graphics niya. Pero okay naman, playable pa rin. Pero overall guys, sa performance ng tablet na to, okay naman, marirecommend ko pa rin. At nga pala guys, mag-iwan ako dito ng link dito sa description below sa mga gusto mag-avail ng ganitong tablet, para may share ko naman itong binili naming tablet dito. Napakaliit lang niya guys, pero swabe naman, sulit pa rin.